Tara na sa Intang View Deck, isang tagong paraiso na tanaw ang kahanga-hanga at pinakamalawak na reserbuan ng Pantabangan Dam dito sa Nueva Ecija. Mula rito, makikita mo ang napakagandang tanawin ng Sierra Madre at ang malawak na lawas sa ibaba. O ikaw ay rider, nature lover o naghahanap lang ng katahimikan, siguradong mapapawaw ka. Samahan niyo muli ako sa isa na namang ride na puno ng ganda at hangin ng kalikasan. Isa na namang moto adventure ang ating gagawin mga kaibigan mula rito sa Santa Maria, Pangasinan as of 2 PM in the afternoon. Samahan nyo ako sa isang backdoor natin gagawin papuntang Intang Lake ng Pantabangan Dam sa Pantabangan, Nueva Ecija. Meron na pala ang bypass dito mga kaibigan, no? To Manila yung kanan, tapos kaliwa diretso na yan ng Vizcaya. I mean yung heading to Vizcaya. Time check mga kaibigan, it's 3:07 in the afternoon. Halos ang oras din ang biyahe natin mula Santa Maria, Pangasinan hanggang dito sa San Jose, City of Nueva Ecija. Itong ruta natin mga kaibigan ay hindi ulit tayo gagamit ng mapa, pero ang ating landmark mula rito sa crossing dito sa mismong San Jose City sa pagitan ng Jollibee at saka McDo ay didiretso tayo. Tutumbukin natin yung daan papuntang Baler. So ito yung magiging landmark natin mga kaibigan, yung Alpha Mart at saka yung 7-Eleven. So tayo ay kakaliwa, papasok tayo sa Barangay San Juan. Tayo na sa scenic na ruta. Masayang biyahe ito mga kaibigan pag dito kayo dumaan. Talagang hindi kayo magsisisi. Sundan nyo lang ito diretso at lalabas tayo sa mismong bayan ng Pantabangan. Kapag sinearch nyo ito sa mapa, hindi ito sasuggest. Hindi ito sasuggest ng mapa dahil hindi man ito kilala. Ito na naman tayo. Ito yung gustong gusto ko kapag nagba-backdoor tayo at hindi tayo dumadaan sa common na daan, dahil talagang mag-enjoy ka sa nature, mag-enjoy ka sa karakter ng kalsada, at talagang kasabay mo rin ang mga adventurous na mga riders, even the cyclists, kapag ganitong ruta yung ating tinutumbok at dinadaanan. Ang ganda, man-made forest. Yung ito na yung view deck. Nalimutan ko ng tawag ng view deck na ito. Maraming pupunta, umakyat dito para magkape, mag-date. Yan, tanaw Porok 7. Ganda. Tingnan nyo sa baba, oh. Tanaw natin yung pinanggalingan natin.
Sarap pakinggan mga kaibigan. Once again, sharing you a very nice experience kapag ganito yung ginagawa natin. Backdoor gaming. I love nature talaga. Walang tatalo sa ganyang mga sound mga kaibigan. Pag mga backdoor na daan ang iyong tinitira, talagang maririnig mo yung huni, awit ng ibon at pagpaparamdam na ikaw ay malapit na malapit sa kalikasan. Actually, itong tinatawid natin mga kaibigan ay gubat ito, literal na gubat. At sa kabila nito ay ang Pantabangan Dam na. Kaya walang halos bahay dito. Paglampas natin dyan sa view deck, dire-diretso na puro kagubatan. At dahil dyan, talagang mag-i-enjoy ka sa sound of nature at freshness ng hangin. At dito mo lang yan madama kapag ikaw ay dumadaan sa mga less traveled road. Grabe, natuwa lang ako dito mga kaibigan. Dito ko lang nakita yan sa buong Luzon. Ngayon lang ulit ako nakakita ng lumang road signs na gawa pa sa simento. Simento yung kanyang itong uluhan. Tapos simento rin ito. Barangay Fatima. Ayan. Nasa loob na tayo mga kaibigan ng Barangay Fatima. Tanaw na natin yung gate ng Pantabangan Dam, yung spillway mga kaibigan. Ginagamit yan kapag sobra-sobra na yung tubig, binubuksan yung gate na yan. Spillway. Bawal daw maligo rito. Yung tubig sa ilalim ng tulay na ito at sa karatig na ilog, yung spillway ng dam, bawal maligo. Oo naman, dapat lang talaga bawal dyan. Papasok na tayo ng mismong Pantabangan Dam. Dadaan lang tayo dito mga kaibigan. Baba ng tubig ngayon ng Pantabangan Dam. Ayan siya mga kaibigan. Ang Pantabangan Dam ay isa sa pinakamalaking dam sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Pantabangan, Nueva Ecija at itinayo noong dekada 1970 para sa irigasyon, kontrol sa pagbaha at hydroelectric power. May taas itong 107 meters at habang 1.6 kilometers at bumubuo ng Pantabangan Lake, isang artificial lake na isa sa pinakamalinis sa bansa. Nagbibigay ito ng tubig para sa irigasyon sa mahigit 30 bayan sa gitnang Luzon at tumutulong sa patubig ng mahigit 100,000 hectares ng sakahan. Nagbibigay rin ito ng kuryenteng hydroelectric sa Luzon grid. Bagamat maraming pamilya at bayan ang inilikas noong itayo ito, nanatili ang Pantabangan Dam bilang mahalagang infrastruktura para sa agrikultura, enerhiya at supply ng tubig sa rehiyon.
Grabing lawak dito. Lapagan ng helicopter ito. Ayan, may dam pa sa baba. Yan siguro yung ano, Masiway Dam sa baba. Lawak, buddy. Ang daming uwak, oh. Uwak Raven. At ito na nga ang lalabasan natin. Ito na yung way to Baler, mga kaibigan. At syempre, we're heading to Intang Lake in Pantabangan View Deck. Sana'y makarating pa tayo sa ating destination na maliwanag. Time check as of 4:36 in the afternoon ay andito na tayo sa mismong bayan ng Pantabangan, and ngayon naman ay didiretso na tayo ng Intang Lake. Let's go! Alright, Poblacion West. So ibig sabihin, itong kinalalagyan natin as of now ay east. Then yung ating pupuntahan ay sakop ng Poblacion West. Pero dito tayo, kakanan tayo. Since 1995, Barangay West, Poblacion, Pantabangan, Nueva Ecija. Let's go to Intang View Deck. Maraming view deck dito actually, mga kaibigan. Meron yung View Deck 1, merong View Deck 2. Sa bandang kanan yun, kaso hindi na natin mapupuntahan. At isa lang naman ang punteriya natin, itong pinakakilalang Intang View Deck. At subukan natin na magpalipad ng drone doon kung palilipa rin tayo. Yun, oh, malayo pa lang, pero tanaw ko na, mga kaibigan, ang lake. Mabuti na lang at pinagbigyan tayo ng panahon na hindi tayo ulanin, mga kaibigan. Kaya ang saya ko ngayon dahil hindi tayo inulan at mararating natin itong lake na hindi basa. Maganda itong ating ruta ngayon dahil pare-pares tayong first time, mga kaibigan. Ngayon lang ako na nakarating dito. At ngayon pa lang natin mararating ang lugar na ito. Ngayon pa lang natin masisilayan yung lumang bayan na lumubog. Oh, ang ganda nito, ah. Anong pangalan kaya nito? Kaso hindi tayo mahilig sa mga ganyan, eh. Highland Valley. I see. Highland Valley ito, mga kaibigan. Ang galing, oh. Napaka yayamanin ng datingan, no? Oh, saan ka pa? Yun, Sitio Intang. Basang-basa na natin. We are here now in Sitio Intang. Let's go! Excited na ako! Ganda ng lugar, ah. Napifeel ko, ah. Parang mag-enjoy tayo, ah. Wow. May ano daw dito, eh. May entrance daw, 30 pesos. Let's see kung saan tayo magbabayad. Entrance. Ito. Dito tayo. Gandang hapon po. Okay lang po mag-park dito? Opo, sige.
Lakas ng hangin mga kaibigan. Solid. Solid ng pakiramdam dito. Pagka tumawid ka rito, maramdaman mo yung talagang pagtawid ng hanging bridge. Lakas ng hangin. Siya nga pala mga kaibigan, pagka pumasok kayo dito, ang entrance ay 30 pesos. Halagang 30 pesos, pwede mo nang ikutin sa baba hanggat kaya ng motor mo, ng sasakyan mo, makapagpa-picture kahit saang sulok na gusto mo sa area na ito na abot ng iyong sasakyan or abot mo bilang isang individual kung lalakarin mo man. 30 pesos parang entrance fee mo na yon, at walang limit kung hanggang anong oras ka na mag-stay, maglakad o umikot dito. Pero dito sa mismong hanging bridge, hanggang 6 lang sila rito. Sasara daw ito after that specific hour na magko-close ito. Grabe, ang lakas ng hangin talaga. Nagpe-prenup mga kaibigan, no? Hirap na hirap. Ang lakas ng hangin eh. Ay, hindi pala prenup yan. Nagpi-pictorial pala. Yan yung humahawak na kable mga kaibigan. 4 yan, 2 dyan, 2 rin naman sa kabila. O kung gaano siya kataba. Yan, ito yung kamay ko. Yan, ganyan ko lang siya i-grip. Pero matibay yan, solid yan mga kaibigan. Andito na tayo sa view deck mismo na parang barko mga kaibigan, no? Wow! Parang barko. Solid. Kitang-kita natin yung mga taniman ng kalabasa sa baba, yun. Dahil nga tuyo naman siya at pwedeng pagtamnan. Ngayon na may subukan natin umakyat dito. Meron siyang pinaka yung rooftop. Ayun. Solid. Grabe, nakakalula. May dumarating mga kaibigan na malaking barko yan. Hindi siya basta-basta bangka lang. Siguro maraming daladalang yan, isda. At doon daw, dyan daw na part yung dating bayan. Grabe mga kaibigan, dinig nyo ba yan? Napakalakas ng hangin. Hirap na hirap akong magpalipad ng drone eh. Pero nakayanan naman. Pinilit lang natin ang pinilit para makakuha ako ng magandang shots. Lalo dun sa bandang gitna ng dam.
hirap, kinakabahan ako, pero okay pa rin naman. Nabigyan ko pa rin kayo ng magandang shots dyan dito sa mismong Pantabangan Dam. Napakalalim, ay napakalakas ng hangin, I should say. Ang lakas ng hangin, grabe. Ang ganda, oh. Wow, solid. Ganda mga kaibigan. Dito muna ako, papasyal ko kayo rito. Solid. Try natin dito sa ano. Siguro kapag napaka taas ng tubig, umaabot hanggang dito. May mga bakas oh. Kaso hindi na tayo pwede dyan, naka-scooter lang tayo eh. May nagsasaka oh. May mga nagsasaka mga kaibigan. Yung mga nakikita pala nating mga nakatanim dyan mga kaibigan, kahit doon sa malalayong part na tuyong bahagi, ay mga kalabasa pala. Solid, no? Nagagamit talaga ng mga tao rito, even ng mga farmers, itong tuyo na part ng Pantabangan Dam. Ayon sa history, no, ang bayan ng Pantabangan ay dito daw talaga sa kapatagang bahagi sa ibaba. At naipalubog ito noong 1970s nung ginawang dam talaga ito para maging reservoir ng tubig at magamit ng mga magsasaka at makapag-produce din ng electricity. Pangunahing purpose talaga nitong Pantabangan Dam is to for irrigation. Then nagamit na rin para maging mag-generate ng kuryente. May mga ilang part ng bayan ng Pantabangan na kung saan lumutang yung ilang mga landmark tulad ng simbahan, school at saka maging ang munisipyo. Lumubog noong 1970s pa. At noong 1980s or 1983 ay muling nakita yon dahil sa sobrang tagtuyot. At naulit yon noong 2020 mga kaibigan, nung pandemic lang. Specifically nung July, buwan ng July ng 2020. Grabe, ganda, sarap ng hangin, pati ang lakas. Tapos merong ano dun, yung may mga boat, may jet ski bang tawag dyan. Pwede mo siguro arkilahin yan, tapos maglalayag ka dyan sa napakalawak na katubigan. Yan yung karakteristik ng lupa mga kaibigan, no? Sa tinagal-tagal na naibabad din ng tubig. Yan, para siyang bato na lupa naman na tumigas na rin, no? Subukan natin na pumasyal pa doon. Tingnan natin kung anong feeling at pakiramdam ng nandun sa baba. Let's go sa baba.
Yeah. May mga cottage din dito, mga kubo. Oh. Pwede ka pa rin palang magtambay-tambay rito, luto-luto, no? Sa mga kubo-kubo. Subukan natin bumaba sa pinaka baba. Tingnan natin kung anong mga nandito. Uy, grabe, may mga bangka rin sila dito, no? Sabi-sabihin nangingisda yung mga yan. Grabe, para kang nasa dagat. Yung hampas ng alon parang sa dagat din, kaya ang lakas ng hangin dito. Grabe, ang ganda. Ngayon ang tanong, advisable bang maligo rito? Hindi ko natanong kanina dun sa pinagrehistrohan natin kung pwede bang maligo rito. Siguro kung ano ka, kung ikaw ay mahilig sa adventure, extreme, pwede ka maligo rito. Grabe, nag-iwan pa sila ng basura, oh. Oh, akala ko pagkain eh. Lakas ng hampas ng halo, no? Parang dagat din. Tignan nyo naman kung gaano kataas yung mga alon, no? Kita ba sa camera? Yan. Yan yung alon niya, oh. Lakas ng hampas din. Alam mo yung feeling na nasa dagat ka? Ganon yung pakiramdam ko ngayon dito. Tapos may bangka rito, oh. Yan, oh. Yan yung bangka nila rito. Simple lang. Oh, may mga ano, may mga bakas ng ano, yung shrimp. Yan. Ibig sabihin, yan yung isa sa mga nahuhuli nila rito, maliban sa mga malalaking tilapia. Yan, oh. May mga bakas ng shrimp. Solid. Pasyalan nyo na rin ito, mga kaibigan. Napakadaling tuntunin. Minsan yan yung tinahak natin nung tayo nag backdoor papuntang Karanglan hanggang sa Aritaw. Yan yung mga dinaanan natin papunta roon. Tapos dun kanina, ang solid ng pakiramdam natin dun. Tapos niliparan natin yung gitna, yung dati umanong bayan. Itong specifically, itong kinalalagyan natin ngayon, mga kaibigan, ano kaya siya na lugar noong panahon na hindi pa lumubog ito? Bundok kaya? Gubat kaya? Or may bahay kaya rito sa part na ito? Grabe, no? Ang tindi ng dinaanan ng lugar na ito bago siya maging ganito na parang dagat. Dahil ang hangin ay galing doon, kaya ang alon hampas dito. Pagka tag-ulan, siguro itong kinalalagyan natin ngayon ay hindi tayo pwedeng pumunta dahil siguro puro tubig ito. At gamit na gamit yung pinuntahan natin kanina na view deck siguro, para makita mo yung lalim ng tubig. Siguro pagka mataas na mataas ang tubig dito, babalikan natin para pakiramdaman natin kung anong mararamdaman natin na nandun tayo sa view deck, na hindi tayo pwede pumunta rito dahil puro tubig. Dahil tapos na nating masilayan ang pakiramdam dito sa ibaba, tayo ay pabalik na, mga kaibigan. At salamat sa pagsama nyo sa akin, at sama-sama nating pinakiramdaman ang experience ng makapunta sa Intang View Deck, or dito sa Sitio Intang. Siguro sakop pa ito ng Poblacion West ng Pantabangan, Nueva Ecija. Maraming salamat, mga kaibigan, sa pagsama sa akin at sa panunood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at umabot ka sa part na ito, ay please subscribe to my YouTube channel and like this video. Bye bye for now. See you in the next video.